Huling-huli na ganitong si Sir Gob ang mga anomalyang ginagawa ni Charmaine. Laking gulat niya nang makita ang listahan ng overprice ng mga gulay. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla at pagkadismaya. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili habang pinipigilan ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi niya mapaniwalaan na may ganitong kalokohan sa kanilang kumpanya. Agad siyang nagpasya na kukumprontahin si Venice. May kinalaman ba siya rito? Tanong ni Sir Gob sa kanyang isip habang mabilis na nagtungo sa opisina ni Venice. Pagdating niya roon, halos mautal-utal naman si Venice sa pagdepensa sa kanyang sarili. Pilit niyang pinapaliwanag na wala siyang alam sa anomalya. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, baka sa kanyang mukha ang kaba. Dahil sa matinding takot at pressure, tuluyan nang inilaglag ni Venice si Charmaine. Si Charmaine po ang may pakana ng lahat. Hindi ko kayang gawin ang ganitong klase ng panloloko, sigaw ni Venice habang nanginginig ang boses. Ibinunyag niya ang lahat, ang plano, ang pagkukubli, at kung paano nila napalusot ang overpriced na gulay. Ngunit kahit anong gawin ni Venice, hindi niya mailaglag si Charmaine ng tuluyan dahil alam niyang kapag ginawa niya ito, tiyak na magagalit si Charmaine. Alam ni Venice ang kakayahan ng mag-inang demonyita na sina Vivian at Charmaine. Kilala niya ang kasamaan ng dalawa, hindi sila magdadalawang isip na ipatumba siya kapag dinamay niya ang kanilang mga pangalan. Kaya naman pinili niyang mag-ingat at hindi na lamang ibunyag ang buong katotohanan. Samantala, sa mansyon ng mag-inang Vivian at Charmaine, mainit ang diskusyon. Kung hindi ka lang sana nagpakabida-bida, hindi tayo mapapahamak ng ganito, galit na sigaw ni Vivian habang naglalakad pabalik-balik sa sala. Nakaramdam naman ng takot si Charmaine. Anong gagawin natin ngayon, Mama? Baka matuklasan na ni Sir Gob ang lahat. Bigla namang napuno ng galit si Venice at nagbanta kay Charmaine. Kung gusto mong mabulok tayo sa kulungan, ituloy mo ang plano mo. Pero kung ako sa'yo, titigilan ko na ang kahibangang yan. Dahil kapag nadamay ako, ikaw ang unang sisirain ko. Bumungisngis lang si Charmaine at sinabing, subukan mo lang, Venice. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Sa kabilang banda, sa kanto ng tindahan, naiinis si Jean Paul nang makita niyang pinagpapantasyahan ng mga tambay si Tata. Kitang-kita niya kung paano titigan ng mga ito si Tata habang naglalakad papunta sa tindahan. Hoy! May problema ba kayo? Sigaw ni Jean Paul habang umigting ang kanyang kamao. Hindi siya papayag na bastusin ng mga ito si Tata, lalo na't espesyal ito sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Jean Paul na pagsusuntukin ang mga tambay. Walang sinuman ang pwedeng mambastos kay Tata, sigaw niya habang pinagtatanggol ang dalaga. Nagulat si Tata sa nangyari, ngunit hindi niya maiwasang kiligin sa pagiging protective ni Jean Paul. Bakit ba ang gwapo niya kapag galit? Tanong niya sa sarili, habang lihim na napapangiti. Samantala, dahil sa pagkakapunit ng Xerox copy ng kumpanya, inakala ni Tata na tatanggalin na siya sa trabaho ni Sir Gob. Labis ang kanyang kaba at halos maiyak siya habang humihingi ng paumanhin. Pasensya na po, Sir Gob. Handa po akong harapin ang anumang parusa, sabi niya habang nakayuko. Ngunit sa halip na magalit, malumanay siyang tinapik ni Sir Gob sa balikat at sinabing, hindi kita tatanggalin, Tata. Lahat naman tayo nagkakamali. Isa pa, malapit ka sa puso ko, nagulat si Tata sa sinabi ni Sir Gob. Nagkatitigan sila ng ilang segundo na parang tumigil ang oras. Bigla namang namula si Tata at nag-iwas ng tingin. Hindi niya inasahan ang lambing ng boses ni Sir Gob. May nararamdaman ba siya para sa akin? Tanong ni Tata sa sarili, habang pilit itinatago ang kilig. Hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Habang lumalayo si Tata, hindi niya alam na nakangiti si Sir Gob habang nakatingin sa kanya. Ang cute niya kapag kinakabahan, bulong ni Sir Gob sa sarili. Tila ba unti-unti na siyang nabibighani kay Tata. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang sikreto ang aksidenteng matutuklasan ni Francis. Narinig niya ang plano ni Sir Gob na hanapin si Carmen upang makita ang anak nito. Ano kayang dahilan kung bakit gustong makita ni Sir Gob ang batang yon? Tanong ni Francis sa sarili habang pinag-isipang sundan si Sir Gob. Patindi ng patindi ang mga eksena. Ano nga kaya ang mangyayari sa pagmumulan ng katotohanan? Mahuhulog na ba ang loob ni Sir Gob kay Tata? Mabubunyag na ba ang lihim ni na Charmaine at Venice? Nalungkot na itong si Tata nang malaman ang kwento ng buhay ni Sir Gob. Sobrang magaan niya ang loob ni Sir Gob dito kay Tata, kaya naman pati sikreto nito tungkol sa totoong anak niya ay nasabi niya kay Tata.
Dahil sa kwento ni Sir Gov kay Tata, mas lalo silang naging close. Ipinagdadasal nga ni Tata na makita na ni Sir Gov ang totoong anak nito dahil lahat nga daw ng bagay ay may dahilan galing sa Diyos at baka nga daw nasa tabi-tabi lang ang anak nitong si Sir Gov. Natuwa naman si Sir Gov sa sinabi ni Tata at nagpasalamat ito kay Tata. Gusto nito na kung makita man daw niya ang anak niya, sana daw katulad ni Tata na mabait at masipag. Sobrang swerte nga daw ng tatay ni Tata dahil mapagmahal ito sa pamilya. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, sila ang totoong mag-ama. Samantala, ang buong akala ni Charmaine ay wala ng tao sa opisina, kaya naman hindi sinadyang marinig ni Tata ang tungkol sa pagnanakaw ni Charmaine sa mga palma. Kaya naman malinaw na kay Tata na ang lahat ng hinala nito ay totoo. Nakita naman ni Charmaine itong si Tata at tila napansin nito na narinig ni Tata ang sinabi niya, kaya naman gumawa ito ng ikakasira ni Tata dahil binuhusan nito ng tubig ang printer na ginagamit ni Tata kaya naman nasira ito. Sa kabilang banda naman, sinisisi ni Venice at Charmaine si Tata sa pagkasira ng printer. Ngunit sinabi ni Tata na maayos pa nga daw iyon noong huli niyang ginamit. Agad namang kinaladkad ni Venice itong si Tata palabas ng opisina dahil tatanggalin na niya ito sa trabaho dahil naninira nga daw ng gamit. Ginatungan naman ni Charmaine ang galit ni Venice dahil baka nga daw magnakaw pa itong si Tata. Kaya naman dito lumaban si Tata at sinabi nito na hindi siya magnanakaw at si Charmaine nga daw ang magnanakaw dahil ninanakawan nito si Sir Gov. Narinig naman ito ng mga palma kaya labis ang takot at kaba ni Venice at Charmaine dahil malalaman na ng mga palma ang pagnanakaw nila. Sa kabilang banda naman, may magandang balita itong si Emil kay Sir Gov dahil nakita na daw nito si Carmen. Tugon naman ni Sir Gov na dapat na daw nitong makita ang anak niya kay Carmen. Samantala, habang naghahapunan si Tata kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Lando, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa opisina. Hindi ko alam kung paano ko haharapin bukas si Charmaine at Venice. Siguradong gagawa na naman nila ako ng kwento, malungkot na sabi ni Tata habang kumakain. Alam mo, Tata, minsan ang mga tao, sinisira ang iba dahil takot silang mabunyag ang sarili nilang kasalanan. Pero ang katotohanan, laging lumalabas kahit anong pilit nilang itago, payo ni Lando habang tinatapik ang balikat ni Tata. Saka nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Napangiti si Tata. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Napaisip siya sa sinabi ni Lando. Tama nga ito. Hindi niya dapat isuko ang katotohanan. At kung may kakampi siya, mas lalakas ang loob niya. Kinabukasan, nagpunta si Tata sa opisina na nakangiti at buong tapang na hinarap sina Charmaine at Venice. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero sa tulong ng mga kaibigan at sa pananalig niya sa Diyos, kakayanin niya ito. Samantala, si Sir Gov naman ay patuloy na nag-isip tungkol sa anak niya. Habang tinitignan niya ang larawan ni Carmen, napabuntong hininga siya. Nasaan ka na kaya? Sana isang araw magkasama na tayo. Hindi niya alam na ang sagot sa kanyang tanong ay nasa tabi-tabi lang. Sa isang sulok ng opisina, lihim na nagmamasid si Charmaine kay Tata na ngayon ay masiglang nagtatrabaho. Hindi niya maiwasang kabahan. Alam niyang hindi magtatagal, mabubunyag din ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi niya hahayaang masira ang plano niya ng ganoon-ganoon lang. Napangiti si Charmaine nang makaisip ng bagong paraan para mapaalis si Tata. Ngunit hindi niya alam na ang mga kasinungalingan niya ang magiging sanhi ng pagbagsak niya. Dahil tulad ng sinabi ni Lando, ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. At ang katotohanang iyon ang magiging daan upang muling mabuo ang pamilyang matagal nang nawalay sa isa't isa. Habang tumatagal, lalong umiigting ang damdamin ni Sir Gov na alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. At si Tata, unti-unting natutuklasan ang halaga ng pamilya at pagkakaibigan. Ngunit magtatagumpay kaya ang katotohanan laban sa kasinungalingan? O mananaig ang kasakiman sa puso ni Charmaine? Ang kwentong ito ay patuloy na maglalakbay sa mga puso ng mga mambabasa dahil sa pag-ibig, pagkakaibigan, at katotohanan na mag-ugnay sa kanilang mga kapalaran. Patuloy ang paghahanap ni Sir Go sa nawawala niyang anak. Labis ang kanyang pananabik na makita ito muli. Inalala niya ang mga panahong lumipas nang hindi niya nakasama ang anak. Kaya't sinabi niya sa sarili, kapag nahanap ko siya, bibigyan ko siya ng maganda at marangyang buhay, isang buhay na magpupuno sa mga araw na hindi ko siya nayakap o naalagaan. Ito ang tanging paraan niya upang makabawi sa lahat ng nawalang panahon. Ang anak na ito ay bunga ng kanyang pagmamahalan kay Carmen, ang dati niyang nobya.
Isang pagmamahalang sinubok ng panahon ngunit hindi na ituloy dahil sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Kaya't hindi katakataka na ganoon na lamang ang kanyang pagnanais na makita ang bunga ng kanilang pag-ibig. Samantala, mas lalong lumalapit si Sergo kay Tata at hindi niya maipaliwanag ang kuryosidad na nararamdaman niya rito. Parang may koneksyon silang dalawa na hindi niya maipaliwanag. Minsan nga'y napapaisip siya, bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may bahagi sa akin na nagsasabing siya ang anak ko. Kaya't determinado siyang alamin ang katotohanan. Kung mapapatunayan nga niyang si Tata ang kanyang nawawalang anak, sa kanya mapupunta ang lahat ng mana at yaman. Isang desisyong magbabago sa buhay ni Tata at magdudulot ng gulo sa mga taong nagtatangkang nakawin ang kayamanan ni Sergo. Samantala, ang lihim na kasunduan ni Venice at ng kanyang sekretarya ay unti-unti nang nabubunyad. Sa likod ng magagarang kasuotan at matatamis ng ngiti, may mga plano silang hindi maganda. Matagal na nilang pinaplano ang pagnanakaw sa kumpanya ni Sergo. Ngunit, ang lahat ng lihim ay may araw ng pagsisiwalat. Nakarating kay Margaret ang balita tungkol sa mga kabalastugan ni Venice at ng sekretarya nito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig, ngunit bilang isang ina at asawa, kailangan niyang protektahan ang kanilang pamilya. Kaya't agad niyang kinausap si Sergo upang kumprontahin ang dalawa. Nang magharap-harap na sila, hindi na nakatanggi si Venice at ang sekretarya. Nagsimula na silang mapanlinlang na magpaliwanag, ngunit halatang halata ang pagkakaba sa kanilang mga mukha. Nag-init ang ulo ni Sergo, at sa galit nito, sinabi niya, hindi ko palalampasin ang ginawa ninyo. Palalayasin ko kayo at sisiguraduhin hindi na kayo makalalapit pa sa pamilya ko. Dahil dito, naisip ni Sergo na paghiwalayin sina Venice at Francis. Napagtanto niyang niloko lang ni Venice ang anak niya upang makuha ang kayamanan nila. Kaya't natanong niya sa sarili, paano kung ipawalang bisa ko na ang kasal nila? Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Habang abala ang lahat sa pagsiwalat ng katotohanan, si Tata naman ay may nararamdamang kakaiba. Unti-unti na rin niyang natutuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. At sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata ni Sergo, may kakaibang damdamin siyang nararamdaman, parang matagal na silang magkakilala. Nang minsang magkakwentuhan sina Tata at Sergo, napag-usapan nila ang kanilang mga nakaraang karanasan. Napansin ni Sergo na may mga pagkakapareho ang mga kwento ni Tata sa mga alaala niya kay Carmen. Napatingin siya kay Tata at napaisip, posible bang siya nga ang anak ko? Dahil dito, mas lalo siyang naging determinado na alamin ang katotohanan. Nagpadna-test siya nang hindi nalalaman ni Tata. Naghalo ang kanyang kaba at pananabik habang hinihintay ang resulta. Samantala, si Margaret ay patuloy na iniimbestigahan ang mga kabalastugan ni Venice at ng sekretarya. Natuklasan niyang hindi lang pala simpleng pagnanakaw ang ginawa nila. May mas malalim pa silang plano na maaaring makasira sa kanilang pamilya. Kaya't naisip niyang ipakulong na ang dalawa upang matapos na ang gulo. Nang bumalik ang resulta ng DNA test, hindi mapigilan ni Sergo ang kanyang emosyon. Totoo nga, si Tata ang kanyang nawawalang anak. Napaiyak siya sa tuwa at agad na niyakap si Tata. Anak, matagal na kitang hinanap. Hindi na kita pakakawalan, sambit niya habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi makapaniwala si Tata sa narinig, ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Sergo, niyakap niya ito at sinabing, Papa, hindi ko akalaing matatagpuan ko ang tunay kong pamilya. Ang pagkikitang ito ay nagbigay daan sa bagong simula. Nabigyan ng hustisya ang mga panlolokong ginawa ni Venice at ng sekretarya nito. Nakulong sila at nawalan ng karapatan sa kayamanan ni Sergo. Si Francis naman ay nagpasalamat sa kanyang mga magulang dahil sa wakas, natapos na rin ang kanilang mga problema. Sa huli, ipinagdiwang nila ang muling pagkakabuo ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng engrandeng salo-salo, at sa gitna ng kasiyahan, masaya nilang ipinakilala si Tata bilang bagong tagapagmana. Naging masaya ang lahat, at sa wakas, natagpuan ni Sergo ang kapayapaan sa puso niya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal ng isang ama ay walang kapantay at handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Matutuklasan na nitong nga ni Lani na ang kanyang anak na si Sever ay nakakulong nga ito. Dahil sa paglaya nga nito nga ni Lani, ay hindi na siya nagtagumpay na makausap niya na dito itong ang kanyang anak sa kanyang pagpunta dito nga sa kanilang bahay, dahil hindi na dito hinarap ito ang kanyang anak nitong nga si Sever. Dahil itong ang lolo nitong nga ni Sever ang kanyang nakausap at pinagtabuyan nga siya dito.
Naisipan ka ditong tawagan nito nga ni Lani anito nga si Princess upang kamustahin nga ito at sabihin ang magandang balita na nakalaya na nga daw siya. Pero ito nga si Layan ay dito nga niya malalaman kay Princess na ito nga si Sever ay nakakulong nga daw ito kaya magbabalik na ito nga si Lani dito nga sa kulungan upang dalawin ang kanyang anak. Sa pagdalaw nga niya dito nga kay Sever, ay hindi niya sinabi dito nga sa mga pulis na siya nga daw dito ang dadalaw dito nga kay Sever upang labasin niya daw siya dito. At pinagbigyan naman dito ang kahilingan nito nga ni Lani kaya magtatagpo nga ang kanilang landas at makakapag-usap nga dito ito nga si Lani at ito nga si Sever. Sa pagdating ni Lani sa kulungan, tila bumagal ang oras. Naramdaman niya ang kaba at pananabik na parang unang beses siyang makikipagkita sa isang matagal ng kaibigan. Ang mga rehas ng kulungan ay tila mga patak ng ulan sa bintana, malamig, ngunit may dalang pag-asa. Nang makita niya si Sever, kahit na may luhang umaagos sa kanilang mga mata, ay may ngiting sumilay sa kanilang mga labi. Anak eh. Sambit ni Lani na halos pabulong ngunit puno ng pagmamahal. Mama eh. Sagot ni Sever at sa isang iglap, nabura ang distansya at ang mga taon ng pangungulila. Nagkwentuhan sila, nagpalitan ng mga alaala at pangarap. Kahit nasa loob sila ng isang malamig na kulungan, tila ba nandoon sila sa isang parke, sa ilalim ng puno, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. May mga biro at tawa na nagpapagaan sa bigat ng kanilang sitwasyon. Ang bawat salita ay tila isang hibla ng tali na muling nag-ugnay sa kanilang mag-ina. Habang nag-uusap, naalala ni Lani ang mga araw ng kabataan ni Sever, kung paano ito tumakbo sa buhanginan habang hinahabol ang mga alon, kung paano ito tumawa ng malakas kapag binubuhat niya ito sa kanyang mga bisig. Nagbalik ang mga alaala ng kanilang masasayang araw, at naalala niya ang pangako niyang palaging aalagaan ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Kapag nakalabas ka na, magluluto tayo ng paborito mong adobo. At magpupunta tayo sa tabing dagat, katulad ng dati, ani Lani habang pinupunasan ang luha ni Sever. Ma! At ikaw naman, pahinga ka na. Lagi kang pagod sa kaiisip sa akin, biro ni Sever, na sinabayan ng munting tawa. Habang lumalalim ang gabi, dumating ang oras ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sa halip na lungkot, pag-asa ang nanaig sa kanilang mga puso. Alam nilang may bukas pang naghihintay sa kanila, isang bukas na puno ng pagmamahalan at bagong simula. Habang naglalakad palayo si Lani, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina, ngunit kasabay nito ang tibay ng kanyang loob. Hindi niya papayagang magtagal si Sever sa madilim na kulungan. Magsusumikap siya, lalaban, at gagawin ang lahat upang mapalaya ang kanyang anak. So pakaabangan nga natin dito ang pagdalaw nitong nga ni Lani dito nga sa kanyang anak dito nga sa kulungan. Yan ang ating mga pakatutukan at pakaabangan dito nga lang sa Prinsesa ng City Jail.